Noong Miyerkules ng gabi ay himala nag-request sila ng pa-dinner na ganito. Mga bandang alas 5 ng hapon habang nandun kami ni Belle sa taas at nagpapahinga at nagdudot-dot ng telepono, tumawag yung amo kong babae at ang sabi niya ay gusto daw nila ng dinner na burger. At ang sabi ay bibili sila ng Forsan burger patties. I-deliver lang to sa bahay kasama yung burger buns. Yung Forsan burger buns naman ito ay potato bread. Itong mga patties ay niluto ko lang yan sa oven. At while nagluto tayo ng mga burger patties, naghiwa ako ng mga kailangang mga side dish tulad ng circled cut tomato, tapos white onion, lettuce, ano pa nga ba, cheese. Mahaba-haba pa naman ang oras ko dyan dahil ang sabi nila ay ready at 7:30 ang dinner. Then pag mag-burger kami dito sa bahay ay inaasahan talaga ng mga bata na gagawa ako ng onion rings. So hiniwa ko lang ang mga white onions na pabilog. Then sa coating naman, flour, naglagay ako ng pangpalasang asin, paminta, paprika, naglagay ako ng garlic powder, onion powder, at nag-add ako ng basil leaves at oregano leaves. Naglagay pala ako doon ng konting-konting baking powder. At mag-add pala kayo ng cornstarch doon. Nakalimutan ko lang talaga. Yung cornstarch kasi ay nakatulong para mag-more crispy pa yung ating coating. Sa liquid coating naman ay egg and milk lang ang pinaghalo ko. Nag-add lang ako ng konting salt at paminta. Una, i-dredge natin sa flour mixture and then egg, then flour mixture, then egg again, and then breadcrumbs. Habang ginagawa ko yan ay nakasalang yung ating burger patty sa oven and then nagpainit na rin ako ng mantika para sa fries. At yung in-order pala nila ay regular fries and potato wedges. Kaya inuna ko yung potato wedges dahil matagal-tagal tulutuin. Habang nakasalang yung potato wedges ay balik tayo dito sa ating onion rings. Habang si Belle naman naghuhugas sa aking likod. Huwag niyo sabihin na ako lang nang gumagawa dito sa kusina. Si Belle po ay nandyan lang sa tabi-tabi ko. Siya nga din yung runner ko. Ikuha mo ako ng ganito, ikuha mo ako ng ganyan, gawin mo yung ganito, ganyan. At madalas siya din yung taga-tikim ko dahil sa dami ng natikman ko ditong luto ay nalilito na rin ako. Then ito na nga yung burger patty, sinilip ko at binaliktad. Kailangan lang yan ay dapat hindi talaga yan overcook dahil ayaw nila yung mag-dry. At nung naluto na, ganito na yung itsura niya at nilagay ko yan sa warmer para pag mag-serve ay mainit pa talaga yan. Then yung potato wedges, pag golden brown na ay ready na yan. Okay na yan. Kaya merong regular fries dahil konti lang yung potato wedges. Then yung mga side dish kasama yung sliced cheese ay ready na. Hindi ko na napakita yung bread. Nandun na sa table. Pati yung ketchup, mayonnaise, and mustard. At nung naluto na yung regular fries, sinunod ko na tong onion rings. At lulutuin lang yan until mag-golden brown. Dapat katamtamang apoy para hindi siya masunog agad. At yung dipping sauce niyan ay mix lang ng ketchup at mayonnaise. Pag gusto kayo kung anong gusto nyong sauce. Then yung amo kong lalaki ay hindi talaga pwedeng walang scrambled egg pag mga burger ang pagkain. Ang request ni amo 5 to 6 eggs. Kaso lang sobrang liit ng mga itlog namin. Parang pogo. Kaya naman ang 5 eggs ay nagiging 8. Yan na yung pinakahuling salang ko and then ready to serve na. Dapat tansya lang talaga ang pagluto ng mga ganito para mainit pa ang iserve. At nauna na nga kumain yung amo kong lalaki, si Sadim at si Basma. Hindi na nila nahintay yung iba. Inisa ko na pala yung lagayan ng potato wedges at yung regular fries. Then ito naman yung onion rings. Ito talagang onion rings na to ay ang mag-expect na gagawa ako nito ay yung dalaga naming alagang si Sadim. So fries are ready, onion rings at yung mga side dish, tapos yung itlog at yung ating burger patties ay ready na rin. So, nagtatawag na kami dyan ng Darna. Nag-film naman ako habang nagmumukbang kami ni Belle. Iwan ko ba bakit hindi na-save. Buti na lang mayroong pa ganito, mayroong pa taste test. Hanggang dito lang muna. Thank you guys for watching.